8 a.m. nga ng February 16 ay dinala ko nga si Daddy C sa ospital. Kung makikita nyo, siya pa nga rin ang nagdadrive. Dahil alam nyo naman po, hindi naman ako marunong mag-drive. Matapos ngang mag-park ni Daddy C at nang makarating na nga kami dito sa ospital, ang sabi nga sa akin ni Daddy C ay nagsasayaw nga daw ang mga dragon. Nako, sa pagkakasabi nga ni Daddy C ay talaga naman parang gusto niya nga akong sumali dito. Nako, hindi pa nga nakontento at binigay niya nga sa akin itong phone at nagpapabideo. Ang sabi nga ni Daddy C ay ipapakita niya nga daw yan kay Liam. Mabalik na tayo dito sa pagpapadoktor ni Daddy C. Dinala ko nga siya dito sa ospital dahil nga halos ilang araw na nga sakit ng dibdib ni Daddy C. At the same time, nagpa-ECG nga itong si Daddy C at hindi nga normal ang lumabas na resulta. Kaya naman, ni-recommend nga kami na humanap nga daw kami ng cardiologist na kung saan expert para nga dito sa nararamdaman ni Daddy C. Noong nakahanap na nga kami ng doktor na magtitingin kay Daddy C ay agad nga siyang binipi. After nga noon ay tinawag na nga kami ni doktora para nga i-check up si Daddy C at para nga basahin ang ECG ni Daddy C at kung ano pa yung mga test na po pwedeng gawin or dapat gawin kay Daddy C. Sa unang araw nga namin dito sa ospital ay alas 8 na nga kami ng umaga nakarating at halos mag-aalauna na nga rin kami na makauwi. Hindi nga na-test ang dapat i-test kay Daddy C the same day dahil nga kailangan ni Daddy C mag-fasting. Kaya naman kinabukasan ng umaga ay bumalik nga kami sa ospital para nga gawin ang procedure na nire-request ni doktora. Napakaraming ang request ni doktora for laboratory dito kay Daddy C. At kayong araw nga na to ay gagawin namin lahat yon. Sa totoo ay ayaw na talaga ni Daddy C magpa-check up dahil nga natatakot nga daw siya na baka makita na may sakit nga daw siya. Pero syempre hindi nga tayo pumayag dahil nga ang sabi ko nga kay Daddy C ay kung talagang may sakit siya ay hanggat maaga ay dapat agapan nga namin. Sa mga puntong ito ay tapos na nga kuhanan ng dugo itong si Daddy C. Bumalik na nga lang muna kami kay doktora at ang advice nga ni doktora ay aantayin daw namin ang result at kailangan nga ulit namin bumalik. Kaya naman, umalis na nga lang muna kami para nga bilhin ang mga gamot na nireseta ni doktora para nga dito kay Daddy C. Pang isang linggo na nga lang muna na maintenance ni Daddy C ang binili ko dahil nga baka nga paglabas ng resulta ay palitan din ni doktora ang mga gamot na nireseta niya para kay Daddy C. 4 na oras nga bago lumabas ang resulta kaya naman si Daddy C ay nagyaya na nga lang muna dito sa SM para nga bilhan si Liam ng donut. At the same time, kumain na nga lang din muna kami dito ni Daddy C dahil ang huling kain pa nga nito ni Daddy C ay gabi pa dahil nga nag-fasting siya. Matapos nga namin kumain ay dumiretso na nga lang muna kami dito sa simbahan ng hospital para syempre, alam nyo na po, ay magdasal. Noong nakuha na nga namin ang lab test ni Daddy C ay dito na nga kami pinadiretso ni doktora para naman sa to the echo at saka nga treadmill. Pagdating nga namin dito ay mag-aalas 6 na nga ng gabi at wala na nga daw available na magte-test. Kaya naman nagpa-schedule na nga lang kami kinabukasan. Binigyan na nga lang muna kami dito ng schedule. At the same time, binripping na nga rin kami kung ano yung mga dapat gawin ni Daddy C at kung ano yung dapat niyang suotin bukas. Tinanong ko na nga din kung ano yung to the echo. Ang paliwanag nga na nag-a-assist dito. Sa pagkakaintindi ko nga ay kung hindi ako nagkakamali, yun daw ay parang ine-x-ray or ine-x-ray talaga yung puso. Pagkatapos nga no, ay kailangan nga rin daw i-monitor ang BP ni Daddy C. Nang sa ganon, malalaman namin kung dapat nga at pupwede si Daddy C mag-proceed sa treadmill. Matapos nga no, ay pumunta na nga kami dito sa registration, nakatunayan na kami ay nagpapaschedule ng Tido Echo bukas. Kaya lang, since bukas pa nga daw ito gagawin, ay bukas na nga lang din kami magpa-register. Syempre, tinanong ko na nga rin kung may co-covered ba to ng card ni Daddy C dahil nga sayang din naman. Nako, alam niyo naman po na hindi talaga rin biro ang magpagamot. Nako, nung tinanong ko nga kung magkano nga yung stress echo ay nag-range pala ito ng 9,000 to 13,000. Kung ano nga po yung mga susunod na mangyayari ay babalitaan na lang po namin kayo. Yun lamang po. Bye-bye!